Walang matigas na sikmura sa maduming tinapay. Kaya ang mga panaderyang pasaway, tostado sa init ng kamera ng investigador. Ipinatikim namin sa mga kinaukulan ng kakaibang video na nakuna namin mula sa 4 na bakery. Mukhang hindi kayang lunukin ng pamunuan ng Santa Rosa, Laguna ang ganitong sistema. Hindi rin nagustuhan ng mga opisyal ng Calamba, Laguna ang kanilang nakita. Unsanitized nga yung ano, and siguro we will have to inspect right away. Minsan na raw nakatikim sa kanila ang panaderyang ito nung nakaraang taon. Sa sales lady nila, sa magmula sa ibaba, wala namang health card yun, minors pa yun eh. Below 18 years old pa yung bantay dun eh. Pangalawa, yung kanilang istante, may mga langaw yun napapasok din. Tsaka yung mga gamit dyan, luma eh. Luma na. Mainit, walang proper ventilation. Ang pagkaalam ko sa ganyan, hanggang third order kasi yung amin ditong binibigay eh. Base sa rules ng Code on sanitation. Pasaway na panaderya talaga. So we will have to stick doon sa batas na no, and we will be joining with other forces, task force, in order na mabigyan ka ng kaukulang aksyon ngayon. Pagdating sa unang bakery, mukhang hindi kami welcome. Sino po yung manager? Wala po po. Pero syempre hindi umubra ang katwiran ng tindera. Sa loob ng bakery, tumambad sa amin ang masukal na kapaligiran. Ay naku, kaya naman pala ayaw ninyo kaming papasukin na. Ayaw nyo siguro makita namin ang secret recipe ninyo. Sus, may gawaan ba ito ng tinapay o tambakan? Hindi naman po maaaring isa lang din po yung maglilinis yan katulad sa akin, nakakaintindi sa ganyan. Eh, mga kasamahan niyo po, hindi niyo po ba sila iniinganyo, nalilisin? Wala din naman na kilos eh. Kailangan utos ng amo namin. Naku naman, malinaw na malinaw ng marumi, hindi pa rin ba lilinisan? Dismayado din ang mga nag-inspeksyon sa kanilang nakita. Dapat ang mga basura ilalabas na yan eh, hindi nakasama dito sa masahan. Hindi ngayon lang po itong basura, linalabas po yan paggabi kasi Oo, kapag hindi. araw. Ang basura talaga, hindi ini-stock dyan. Kasi yan eh, niyayayaan niya ang mga ipis, ang mga langaw. So habang kayo nagmamasa, pwedeng mapasama ang mga buntot ng ipis, ang mga paa ng ipis. Sa labas yan, doon ang tambak, hindi dito. Ganito rin ang sitwasyon sa ikalawang pwesto. Magkakasama ang basura at mga sangkap ng tinapay. Abay, hindi malayo magkapalit sila. Pati yung ating mga kesame, yung ating mga kapaligiran, hindi pwede, hindi magandang gawaan ng tinapay talaga yan. Ayan na oh, ayan mo, eto ba naman eh, are. Eh, yung alikabok na yan, yan ay pupunta yan sa tinapay oh. Idiniretso na namin ang inspeksyon sa ikatatlong pwesto. Mukhang malinis. At mukhang hindi man lang sila nagulat sa aking pagdating. Mukhang tapos na magmasa ang mga panadero at parang nakapaglinis na sila. Very good nga ba talaga? May nagsabi pa sa inyo na may mag-inspection dito? Ano po, yung kasama ko po. May nagsabi? Kabilang tindahan? May nagsabi po? Punta daw doon. Punta daw po kayo doon. Kaya po naglinis po kayo agad? Hindi, ano na po yan, linis na po yan talaga. Sunod na inusisa ng mga tauhan ng munisipyo ang kalagayan ng mga trabahador. Hindi ba kayo nagkakasakit sa init? Oo, sama rin. Sa Inamin din nilang matagal na itong hindi nalilinisan. Ginagapangan kayo ng ipis. Ano, saan ang napupunta? Pasok pa sa tenga. Napasok na. Kung saan napasok. Ito yung negosyo, hindi natin dapat itong ipasarado. Gagawa ng paraan at ipapaayos lang, ipapalinis at nang tuloy-tuloy ang negosyo. Nang hindi naman delikado ang mga taong makakakain at makakabili ng ating tinapay. Tama! Sa Calamba branch, naabutan namin ang tindera na may iminemuestra sa kanyang mga kasamahan. Ano sabi ng amo? Yun lang po sabi, pagkatapos nila gumawa, maglinis na sila. Kasi may may mag-infection. May mag-inspect. Kasi galing po daw kayo Santa Rosa. Ha? Galing daw po kayo Santa Rosa.
Ang lakas naman ng radar ninyo. Pero sorry kayo dahil mas mabilis ang aming grupo. Nung mag-inspection lang yung health nung October, hindi naka-display yung permit nila. Kaya nilagay sa report no business permit. Pero sila. Hanggang kailan po yung permit nila? Hanggang nitong December lang, 2010. Sunod naming tinungo ang gawaan nila ng tinapay. Sa unang tingin pa lang daw, baksak ang bakery sa Kalinisan. Unsanitize siya sa overcrowding and hindi proper ang kanyang mga positioning ng equipment niya. Nanggigitata ang buong paligid. Maraming klaseng vermin ang pwede mong masakop dito. Una sa lahat, yung mga vermin, rodents, yung daga, sinasabi, that is pwedeng magkaroon ng leptospirosis sa mga tao dito. Yung ipis, of course, then yung langaw na nakita ko. Kadiri naman yan. Inusisa rin namin ng mga panadero. May ano ba kayo? May health card kayo sa ID? Wala po, sir. Diyos ko dahil talagang pasaway. Mahalaga raw na regular na nagpapasuri ng kanilang kalusugan ng mga tauhan ng ganitong mga establishmento. Importante yun. Kasi doon mo malalaman yung quality ng quality ng bakery nyo, and also quality assurance na yung tao hindi magkakaroon ng infeksyon. Dapat kumuha kayo ng health card sa City Health Office. Sinuri rin ng mga kawani ng Fire Safety and Enforcement Section ng Panaderia. Napakasado ng lugar nila, tapos ito po kanila high hazard pa itong negosyo nila, gawa ng kanilang ATV o doon. Delikado raw ang panaderyang ito kung sakaling magkasunod. Makorek nila yung mga violations na yun. Pero first and foremost, ma-check natin nga sa yung business permit nila para po mailagay natin proper order. Pero pag wala po talaga, foreclosure po ang recommendation ng Bureau of Fire Protection. Makalipas sa ilang minuto, dumating na ang mga tauhan ng legal department ng munisipyo. Pitpit nila ang resulta ng isinagawang inspeksyon. Is hereby ordered closed. Ayun ang aksyon. Sarado na ang The Bread Channel sa Parian, lungsod ng Calamba, Laguna. Kinabukasan, ipinasara na rin ang 3 pang sangay ng The Bread Channel sa Santa Rosa, Laguna. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang may-ari ng mga panaderya pero hindi nila kami pinaunlakan. Lumabas na rin ang resulta ng pagsusuri sa mga tinapay mula sa 4 na bakery. Pero hindi raw ibig sabihin nito katanggap-tanggap na ang paraan ng paggawa sa mga tinapay na nakunan sa aming kamera. Yung baking or yung frying process ng mga breads, pwede niyang i-eliminate yung number ng mga microorganism na present dun sa pinatest na sample. Ilang ulit nang ipinagdiinan ng mga eksperto ang kahalagahan ng kalinisan, lalo na sa mga pagawaan ng pagkain tulad ng panaderya. Importante na malinis yung pagkain kasi syempre yung dumi na nakukuha natin sa environment na nakaka-contaminate sa pagkain natin, maaaring magdulot sa atin ng sakit. Suportado ng investigador ang pag-asenso ng bawat negosyo, basta't wag lang malalagay sa alanganin ang kalusugan ng mga tao. Susunod, wanted na tulad daw ng droga, naka-eskapo na naman kaya?